Kabanata 1671. Si Harvey York ay walang pagsasalita para sa isang mahabang at hindi alam kung ano ang sasabihin. Napahiya din si Kelly Malone. Hindi alintana kung ang mga bagay ay mabuti o masama, lahat sila ay mga token ng pag-aalala ni Harvey, ngunit naging ganito. Medyo nahihiya siya at sinabi, "Well, huwag makipag-usap ng labis na walang kaparirikan, magmadali at kumain." Sa sandaling ito, nag-vibrate ang telepono ni Harvey. Hindi niya sinasadya itong kinuha upang sagutin at narinig ang gulat na tinig ni Yona Lynch mula sa kabilang panig ng telepono. "Young Master York, may nangyari. Halika, o kung hindi, kukunin ko." Na-disconnect ang telepono bago matapos magsalita si Yona. Nakakuha si Harvey ng isang voicemail nang tumawag ulit siya. May nangyari sa pamilyang Lynch. Bagaman ayaw ni Harvey na mag-alala tungkol sa mga gawain ng pamilyang Lynch, medyo nag-aalala pa rin siya kay Yona sa ngayon. Nag-atubili siya sandali at mabilis na sinabi, "Uncle Malone, may importanteng bagay na nangyari. Kailangan kong umalis ngayon. Masiyahan sa iyong hapunan. Aanyayahan kita sa hapunan sa ibang araw." Pagkatapos ay hindi niya pinansin ang pagpapanatili ni Kelly at agad na umalis pagkatapos niyang magsalita. Niluto ko lang ang kanyang mga kabute at pinakuluan ang kanyang pour tea. Ano ang kasama ng kanyang saloobin? Nang inig si June Lee sa galit matapos makita si Harvey na sobrang walang kabuluhan. "Ang bastard na ito ay dumating sa amin. Pinakain namin siya at hinanapan siya ng trabaho. Nagalit lang ako sa kanya ng kaunti, at siya ay talagang itinapon na ako ang aming mga mukha. Ito ang tinatawag na mahirap at blanko. Wala silang mawawala." Bumantong hininga din si Hazel Malone. Marami siyang manliligaw. Si Harvey ay walang alinlangan na pinakamasama sa kanila. Ang nasabing tao ay tiyak na hindi nakakakuha kahit saan. Siya ay nakalaan upang maging kuripot at malungkot sa buong buhay niya. Mas mahusay pa si Ginoong Tycoon. Siya ay isang lokal na mayaman, tulad ng kanyang pangalan. Napahiya din si Kelly, gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ipaliwanag ang sitwasyon. "Hindi mo ba narinig na sinabi ni Harvey na may nangyari? Hindi ba may tumawag sa kanya ngayon? May nangyari. Siya ay isang probinsyano na nagmula lamang sa kanayunan. Anong problema ang mayroon siya sa Mordo? Maaari ba na pupunta siya para sa malayang ipinamamahagi na bigas? Ngunit tama rin ito. Ano pa ang magagawa niya maliban sa ganitong uri ng bagay?" Paulit-ulit na sumulyap si June. "Malone, sinasabi ko sa iyo. Itigil ang pag-set up sa kanya sa hinaharap. Mula sa ulo hanggang paa, na bahagi sa kanya ay hindi nararapat sa ating baby na babae. Gayun din, huwag siyang lumapit sa ating bahay. Tingnan ang mga kabute na ibinigay niya. Hindi namin alam kung sila ay pinalaki mula sa dumi ng baka. Nakakainis. Kainin mo ba ito? At ang itlog ng tiyan na ito? Ayokong tikman ito kakilakilabot. Hindi namin ito kakainin." "Sige, kung hindi ka kakain, kakainin ko ito." Nagsisimula na ring magalit si Kelly. Agad niyang kinuha ang mangkok ng sopas at ininom ang lahat ng nilagang manok kasama ang Polygonum multiflora. Pagkatapos, kumain din siya ng lahat ng mga itlog ng tsaa. Bumagsak siya pagkatapos kumain ng lahat. Tiningnan ni June ang eksenang ito at sinabi ng malamig, "Masarap ba sila? Kung oo, kumain ng higit pa. Makikita ko kung ikaw ay ganap na pinalamanan ng matagal. Oh, ilang beses ko bang sinabi na pareho kayong dapat maging maganda sa bawat isa? Bakit kayo nag-aaway sa mga bagay na walang kabuluhan?" Samantala, isang pares ng 60 taong gulang na matatanda ang pumasok. Gayunpaman, sila ay napakamasigla, na nagpapalabas ng isang aura ng maharlika. Ang 2 taong iyon ay mga magulang ni June. "Ama, ina, dumating ka na. Magmadali at kumain. Handa na ang pagkain." Binati sila ni June ng masayang mukha, medyo tumango si Padre Lee. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kahon ng tsaa ng po na itinapon sa lupa, tumingin sa kaliwa at kanan,
at sinabi, "Kelly, saan mo ito nakuha?" Hindi alam ni Kelly Malone kung ano ang gagawin ng kanyang biyenan at walang malay na sumagot, "Ibinigay ito sa akin ng aking pamangkin." "Nephew, mabuti, mabuti. Ang pamangkin na ito ay lubos na mabuti sa iyo." Pinisil ni Padre Lee ang kaunting nalalabing tsaa at ninuya ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay umiling-iling siya at sinabi, "Ito ang hilaw na tsaa ng Pooh mula sa Ohio. Mayroon lamang 3 mga puno ng tsaa na naiwan sa lugar ng hangganan. Ang taunang output ay hindi lalampas sa 100 disc. Nakita ko ito sa isang auction dati. Ang presyo ng auction ay malapit sa $120,000 sa isang disc. Ang junior na nagbigay sa iyo ng tsaa ng Pooh na ito ay napakamagalang sa iyo." Natigilan si Kelly at ang kanyang pamilya. "Ano? Hilaw na Pooh tea? $120,000 para sa isang disc?" Tumawa si Padre Lee at sinabi, "Hindi ako makakakita ng mali. Kelly, wala akong pakialam. Kailangan mong bigyan ako ng kalahati ng disc ng tsaa ng Pooh." "Nasaan ang tsaa? Hayaan mo akong makita." Ang tingin ni Kelly ay walang malay na nahulog sa palayok sa mesa. Tumingin si Padre Lee. Ang sulok ng kanyang mga mata pagkatapos ay kumaibot sa susunod na sandali. "Mga itlog ng tsaa. Ginamit mo ang disc ng Pooh tea na nagkakahalaga ng $120,000 upang makagawa lamang ng mga itlog ng tsaa." Si Jun Lee ay sumimangot at nagsalita, "Ama, maaari mo bang ihinto ang paggawa ng mga nakasisindak na pahayag? Ito ay isang regalo mula sa isang mahirap na kamag-anak. Paano ito magiging tsaa ng Pooh na nagkakahalaga ng $120,000 sa isang disc?" Hindi siya pinansin ni Padre Lee. Sa halip, ibinuhos niya ang isang mangkok na itinapon na tsaa at ininom. Nanginginig siya sa galit sa susunod na sandali. "Ano ang isang krimen? Tiyak na hindi ko ito nakita ng mali. Ito talaga ang tsaa ng Pooh na nagkakahalaga ng $120,000. Ang mga itlog ng tsaa ay nagkakahalaga ng $120,000. Paano ito posible? Paano ito posible?" Nakita ni Jun ang kabaliwan ng kanyang ama at hindi alam kung ano ang maramdaman sa sandaling iyon. Ang tsaa na nagkakahalaga ng $120,000 ay ginawa sa mga itlog ng tsaa. Ang pinakamahalaga, hindi niya ito kinain dahil lahat sila ay kinain na ni Kelly. Si Jun ay may pag-uudyok na samuka ng dugo. "Ha? Hindi ba ito ang amoy ng Polygonum multiflora?" Si Padre Lee, na nabalisa pa, ay nakakuha ng isang hangin sa ibang amoy. Pagkatapos ay tiningnan niya ang natitirang nalalabi na sopas sa mesa. Tumalon siya sa galit pagkatapos ng ilang sulyap. Ito ang 500 taong gulang na Polygonum multiflora. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Sino talaga ang gumamit ng 500 taong gulang na Polygonum multiflora upang magluto ng nilagang manok? Wala ka ba sa isip? Kahit na ito ay nilaga, kailangan mong iwanan ako ng kahit isang subo ng sopas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Si Padre Lee ay napuspos ang puso. Kinuha niya ang nalalabing Polygonum multiflora at kinain ito. Ang bagay na ito ay nagpapahaba ng buhay. Hindi niya ito nakita ng normal, kaya hindi niya ito madala ngayon. Natigilan muli si Jun matapos makita ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng kanyang ama. "Ano? Ito ba ang kabute na ito ang maalamat na Polygonum multiflora? 500 taon. Worth milyon-milyon." Si Jun ay natulala. "Ama, paano ito posible? Sulit ba ang 1,000,000? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali?" Si Hazel Malone ay hindi rin naniniwala. "Lolo, si Harvey ay basura lang. Paano niya kayang bayaran ang isang mamahaling regalo? Ano ang imposible? Nagdududa ka ba sa aking mga mata? Paano ako magkakamali?" Galit na galit si Padre Lee. Nabalisa rin si Ina Lee hanggang sa kung saan ito na nahirapan na huminga. Humakbang si Jun, nanginginig matapos makita ang kanyang ama na ganito. Pagkatapos ay nagsandok siya ng kaunting tsaa para subukan. Bagaman gumamit siya ng iba't ibang mga braced na sangkap,
ang samyu ng tsaa ay hindi pa rin maitago. Ang lasa ay kakaiba ngayon dahil sa iba't ibang mga condiment na idinagdag dito, na ginagawang medyo mahirap lunukan. Ang puso ni June ay nag-wild. Bagaman wala siyang alam tungkol sa tsaa, alam niya na ito ay talagang isang magandang bagay. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang piraso ng Polygonum multiflora at kinain ito. Agad siyang nagulat. Ito ay hindi lamang anumang ordinaryong kabute. Ito ay isang Polygonum multiflora. Gumamit ako ng $120,000 upang gumawa ng mga itlog ng tsaa. At $1,000,000 upang magluto ng nilagang manok. Ako. Nanginginig ang buong katawan ni June sa susunod na sandali, tumagilid ang kanyang ulo, at nahimatay, ito ay dahil siya ay nabalisa. Tiningnan ni Hazel Malone ang kanyang gumuho na ina na may mapurol na ekspresyon. Ilang sandali lang ay naramdaman niya. Hindi ba si Harvey York ang live-in na asawa ng isang babaeng CEO? Dapat ay kinuha niya ang mga regalo mula sa bahay ng kanyang asawa at ibinigay sa amin. Kaya ang mga bagay na ito ay totoo. Nanghina din si Hazel nang isipin niya ito. Ang buong pamilya Malone ay biglang naging isang malaking gulo. Samantala, nakarating na si Harvey sa Lynch Mansion sa pamamagitan ng taxi. Ito ay napaka-mapanglo sa sandaling ito. Ang langit ay madilim, at ang mga ilaw ng lahat sa Lynch's Mansion ay nakasindi. Ang buong sinaunang villa ay mukhang isang pinagmumultuhan na bahay sa mga alamat sa ilalim ng pamumulaklak ng simoy ng dagat. Medyo napangiwi si Harvey nang pumasok siya sa Lynch's Mansion ngunit wala siyang sinabi. "Young Master York, narito ka." Pinagsama ni Harvey ang doorbell. Di nagtagal, si Yona Lynch, na mukhang malungkot, ay dumating upang batiin siya. Pagkatapos, ang dalawa ay mabilis na lumakad sa likuran. "Bakit bigla kang nag-hang up ng tawag?" Walang malay na sinabi ni Harvey. "Hinampas ng aking ina ang telepono. Napakagulo ngayon." Ngumiti si Yona. Habang naglalakad sila, nakakita sila ng maraming mga gwardya at bodyguard na nagmamadali sa pinangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay may suot na protection na gear mula sa militar at may hawak na kalasag. Bukod dito, ang lahat ay mukhang kakila-kilabot at takot. "Ano ang nangyari?" tanong ni Harvey habang naglalakad sila. "Young Master York, si Master Ziegler ay gumugol ng 2 oras sa pagsasagawa ng mga spell sa likod bahay pagkatapos mong umalis. Pagkatapos ay nabanggit niya na pinagaanan niya ang kaluluwa ng mga patay at nagsimulang tulungan ang ina na mapupuksa ang mga masasamang espiritu. Lamang kapag ang mga masasamang espiritu ay na-exorcised, nagising ang ina sa gitna at agad na pinadala si Master Ziegler na lumilipad gamit ang isang sampal. 100 mga bodyguard ang nais na umakyat at sugpuin ang ina, ngunit lahat ay malubhang nasugatan sila. Sa kabutihang palad, sinira mo ang mga paa ni Timothy Fage. Nakikipag-usap siya kay ama tungkol sa iyong krimen sa kanya. Maayos ang ninong dahil wala siya rito. Kung hindi man, sa oras na ito. Natakot si Yona. Dati, inaakusahan pa rin niya si Harvey na binasag ang mga kamay at paa ni Timothy, na nagsasabing lumilikha siya ng problema para sa pamilyang Lynch. Gayunpaman, tiyak na humanga siya sa ginawa ni Harvey. Inihula niya na tiyak na hahanapin ni Timothy si Benjamin Lynch, at magbubulong tungkol dito. Tulad ng tungkol kay Benjamin, tiyak na lalayo siya sa likuran at huwag abalahin ang kanyang asawa. Iyon ang dahilan kung bakit wala si Benjamin sa eksena nang dumating ang kaguluhan. Kung hindi man, batay sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ina, maaaring pumatay siya nang hindi sinasadya kay Ninong. Samantala, naniniwala rin si Yona sa sinabi ni Harvey noong tanghali. Hindi ito kasing simple ng pagsasanib. Sa halip, may isang tao sa likod ng mga eksena na nais na manipulahin ang kanyang ina upang patayin ang kanyang ninong. Bagaman ang mga ito ay mga haka-haka ni Yona, hindi sila malayo sa mga katotohanan. Bukod sa kanyang mga haka-haka, sinabi na ni Yona kay Harvey ang lahat sa daan.
Sumimangot si Harvey at sinabi, nasaan na si Master Ziegler ngayon? Sinungaling siya. Aalis na siya nang makita niyang may mali, na sinasabi na maghanda siya ng ilang paraan. Ngunit hindi siya pinayagan ng ninong na umalis at sinabi sa kanya na ang problema ay dapat na may tuwid. Kung hindi, hindi siya makaaalis. Tila siya ay nag-spray ng dugo ng itim na aso ngayon, ngunit sa palagay ko hindi ito gaggawa ng anumang pagkakaiba. Ipinaliwanag ito ni Yona. Tila, labis din siyang nabigo kay Master Ziegler. Tumanggo si Harvey at hindi na nagsasalita ng ibang salita. Sa halip, pumasok siya sa likuran. Sa likuran, mayroong 12-dosenang mga tao sa sandaling ito. Lahat sila ay may hawak na mga kalasag, nakasuot ng mga protection na gears mula sa militar. Ang ilan ay may hawak na mga shit, lubad, at iba pang mga bagay. Nakatitig sila sa harapan na parang nakaharap sa isang kaaway. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Samantala, higit sa 20 tao ang nakahiga sa lupa. Nasira ang lahat ng kanilang mga buto. Ang ilan sa kanila ay nagbigay pa ng mas maraming hangin at nahihirapan sa paghinga. Masasabi na ang pagdurusa ay kumalat sa buong lugar, at ito ay kakilakilabot. Mahigit sa 100 gwardya ang nagpoprotekta kay Benjamin Lynch. Gayunpaman, siya ay nabigla pa rin sa isang maputlang mukha, walang pinapayagan na may nakamamatay na sandata. Huwag saktan si Lady Lynch. Malinaw, hindi niya nais na makita ang kanyang asawa na nasaktan. Mabilis na lumakad si Yona Lynch at bumulong, Ninong. Narito ang batang Master York. Kapatid na York. Nagmamadali si Benjamin nang marinig ito. Bulong niya, pasensya na. Kasalanan ko. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Sapat na, ang mga bagay ay pareho sa sinabi mo. Ngayon ay medyo wala na itong kontrol. Mangyaring, Brother York, humihingi ako sa iyo. Maawa at tulungan muna ang aking asawa. Matapos magawa ang bagay na ito, kahit na anong kahilingan ang iyong gagawin, sasang-ayon ako sa iyo. Kahit na gusto mo ang aking buhay, magiging maayos ito. Ikinalulungkot ito ni Benjamin. Nahulaan na ni Harvey York ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa kaninang tanghali, na talagang ipinaliwanag ang problema na kinakaharap nila ngayon. Thump! Agad siyang lumuhod. Brother York, mangyaring tulungan siya. Bilang pinuno ng mordo ng isang henerasyon, siya ay nawasak habang nahaharap sa ganoong sitwasyon. Alam niya ng buo kung magpapatuloy ang mga bagay, dalawa lang ang pagpipilian niya. Alinmang binaril niya ang kanyang asawa nang hindi sinasadya, o gumamit siya ng napakalaking casualty kapalit ng isang sandali ng kapayapaan. Ang parehong mga pagpipilian ay hindi ang nais niyang makita sa sandaling ito. Ang Master Ziegler na iyon ay malinaw na sinungaling. Hindi siya maaasahan, kaya maaaring ilagay lamang ni Benjamin ang kanyang pag-asa kay Harvey. Master Lynch, sobra na iyan. Tinulungan ni Harvey si Benjamin at sinabi, kung may problema ako sa iyo, hindi ako naririto sa oras na ito. Bukod dito, ang taong nasa likod ng mga eksena sa oras na ito ay maaaring ang taong nais na makahanap ko sa paglalakbay na ito. Kaya, makatuwiran lamang para sa akin na maayos ang bagay na ito. Ang taong hinahanap mo, sino? Walang malay na tinanong ni Benjamin. Walang pakialam si Harvey, Master Lynch, hindi mo dapat malaman. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Ngunit huwag mag-alala. Ang pag-save sa iyong asawa ay hindi isang malaking problema. Ganap kong malulutas ang mga problema sa paligid mo ngayon. Huminga ng malalim si Benjamin at sinabi, lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong. Kung malulutas ni Brother York ang bagay na ito, mula ngayon, sa mordo, kung ano ang mangyayari sa iyo, nangyayari din sa akin. Kung may nagnanais na manggulo sa iyo, kailangan niya muna akong hakbangin. Nagulat si Yona. Hindi niya inaasahan na gumawa ng ganyang pangako ang kanyang ama. Ang ninong ay isang tao na tumutupad sa kanyang mga pangako.
Ipinahiwatig din ito na si Harvey ay magiging pangalawang pinakamalakas na tao sa Mordo matapos na malutas ang pangyayaring ito. Pag-usapan natin ang maliit na detalye sa ibang pagkakataon. Walang ibinigay na komento si Harvey. Sa katotohanan, para kay Harvey, ang pinuno ng Mordo ay hindi isang mataas na katayuan sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa paglalakbay na ito. Kaya, maraming mga bagay ang magiging mas prangka sa tulong ng pinuno ng Mordo. Pupunta ako at malulutas muna ang problema. Sapalarang kumuha si Harvey ng kutsilyo mula sa mesa at pagkatapos ay sumanyas kay Yona upang manguna. Di nagtagal, pumasok ang dalawa sa sala ng kwarto. Sa sandaling ito, si Lady Lynch ay nakasuot ng pajama, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Nakikipaglaban siya laban sa isang pangkat ng mga bodyguard. Napakalakas niya. Kumilos siya tulad ng isang pape, ngunit ang bawat galaw ay naglalaman ng isang partikular na kahusayan na katulad ng karate ng Island Nation. Ang mga ordinaryong bodyguard ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Madali lang niyang talunin ang mga ito sa isang galaw lamang. Bukod dito, ang mga bodyguard na iyon ay hindi nang ahas na saktan siya. Kaya, sila ay nag-aalangan ng gumawa sila ng kanilang mga galaw at napakapassive. Kabanata 1675. Tulad ng paniningkit ng mga mata ni Harvey York, si Lady Lynch na nakakita kay Harvey ay kumilos tulad ng isang natakot na hayop. Pagkatapos ay agad niyang sinugod ang lahat ng mga bodyguard na nakapaligid sa kanya sa lupa na may malakas na puwersa. Pagkatapos ay lumipat siya at dumiretso sa isang bodyguard. Agad niyang sinampal siya ng suntok. Ang bodyguard ay lumipad, nagsusuka ng dugo, at nanghina sa lugar. Hindi alam kung gaano karaming mga buto-buto ang nasira. Bang, bang, bang. Kaagad pagkatapos, ang ilan sa mga bodyguard ay lumipad ng paisa-isa, at mayroon lamang silang lakas para sa paghinga ng hininga nang sila ay lumapag sa lupa. Demonyo ka, na-exercise na kita, ngunit tumanggi ka pa ring iwanan ang katawan ni Lady Lynch. Lahat ng mga namamahala sa sandata at pakikipaglaban, pumila sa pagbuo at maging aking panangga. Sugpuin siya. Sa susunod na sandali, si Master Ziegler ay nagmamadali mula sa isang gilid na may hawak na pitchwood sword at ilang mga piraso ng dilaw na papel dito ay patuloy na nasusunog. Nakaramdam si Lady Lynch ng kaunting paninigas kasama ang swing ng espada. Ilang kababaihan mula sa Lynch's mansion ang nanunood ng kasiyahan mula sa gilid. Lahat sila ay nagalak nang makita nila si Master Ziegler na kumikilos tulad ng isang dalubhasa at napakasigla. Si Master Ziegler ay walang talo. Si Master Ziegler ay walang kapores sa mundo. Ang mga spell tulad nito ay mas kapana-panabik kaysa sa mga palabas sa TV. Magmadali at palayasin ang demonyo, Master Ziegler. Nagkaroon din si Benjamin Lynch ng mga inaasahan para kay Master Ziegler sa tunog ng pagyuko. Sa kasamaang palad, si Lady Lynch na bahagyang tumigil ay kumaway sa kanyang kamay at sinampal ang isang kamao sa harap niya ng walang takot. Demon, kung paano mo ako inaapi? Buksan! Sumigaw si Master Ziegler, at ang pitchwood sword sa kanyang kamay ay sumulong. Clack! Agad na hinawakan ni Lady Lynch ang pitchwood sword at pinilipat ito. Pagkatapos ang pitchwood sword ay nasira sa mga piraso. Pagkatapos nito, hindi tumalikod si Lady Lynch. Sa halip, sumulong siya at nagtapon ng suntok. Ang suntok ay tumama sa dibdib at tiyan ni Master Ziegler. Isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig, at lumipad ang figure ni Master Ziegler. Bago pa siya makarating, ang kaliwang kamay ay hinawakan muli ni Lady Lynch at pagkatapos ay biglang hinampas patungo sa likuran. Bang! Sa pamamagitan ng isang malakas na ingay, isang bitek ang lumitaw sa lupa. Nanatili si Master Ziegler sa pagsusuka ng dugo. Gayunpaman, ang kanyang kaligtasan ng buhay na likas na hilig ay gumawa sa kanya ng isang pakikibaka at agad na tumalikod. Hindi ko ito matatalo. Hindi ko kaya. Malakas ang demonyo.
Hindi ako kalaban niya. Si Master Ziegler ay nakaranas na ng isang pagkabagabag na nerbiyos matapos ang laban. Hindi siya nang ahas na magpatuloy sa pagsulong sa sandaling ito. Sa halip, gamulong siya sa lupa, huminga ng labis at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng takot. Nakakakita ng malagim na pagtatapos ni Master Ziegler, lahat ng mga kababaihan ng Lynch's Mansion ay nagpanik din sa kanilang mga mukha. Ghost! May multo talaga. Ang huling sinag ng pag-asa ni Benjamin para kay Master Ziegler ay napawi nang makita niya ang eksenang ito. Hinayla siya ni Yona Lynch at Bumulong, "Ninong, umalis na tayo." Hayaan si Young Master York na malutas ang bagay na ito. Biglang naging ganito ang ina at malakas na hindi nila maaaring labanan siya ng isang mataas. Sa katotohanan, nag-aalala siya na hindi rin ito malutas ni Harvey. Bakit tayo tatakbo? Ang bagay ay dapat na matapos ngayon. Si Harvey ay naglalakad ng walang pag-iingat habang binabalot ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ikaw, gaano ka katapang dumating sa bahay? Sa labas ng pintuan ng likuran, si Timothy Fage ay nakaupo sa isang wheelchair. Sinira mo ang aking mga paa. Hindi ka pa rin pinapatay ng aking bayaw. Gaano ka katapang lumapit sa Lynch's Mansion at gumawa ng mga kwento? Sinasabi ko sa iyo, patay ka na. Bukod, kahit Master Ziegler na aking inanyayahan ay hindi malulutas ang bagay na ito. Ano ang maaari mong gawin? Sino sa tingin mo sa sarili mo? Gumagawa ka lamang ng mga kwento, sinusubukan mong makuha ang atensyon ng aking bayaw. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka nararapat.